Wow! Ano yan? Nakangiting tanong ni Juday. Tiningnan niyang mabuti ang binabasa nitong libro. May pumunta kasi sa school nila na nagtitinda ng mga storybook, coloring book, at kung ano-ano pang mga klaseng libro para sa mga bata. Nakabili ang mga kaklase niya, pero siya ay hindi. Kaya talagang inggit na inggit si Juday. Gusto mo bang basahin? Cinderella story to, sabi ni Rina sa kanya. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Juday. Talaga? Pwede kong hiramin? Tumango naman si Rina. Oo, basta ingatan mo ha. Kapag nadumihan o nasira, babayaran mo yan. Tuwang-tuwa niya namang tinanggap ang manipis na libro. Isang buklat pa lang niya, napawaw na siya kaagad. Pangarap niyang magkaroon ng ganon. Pero wala silang pera, kaya hindi na siya nagtatangkang bumili o humirit pa sa kanyang mga magulang. Habang binabasa, hindi matanggal ang ngiti sa mga labi ni Juday. Ganoong mga kwento ang gusto niya. Mahilig din kasi siyang magbasa ng kahit na anong kwento. Ano bang maganda sa libro ni Rina? Tanong pa ng pinsan niyang si Lita na parang walang ganang kinakain ng tanghalian nito na kanin at tuyong isda. Lahat naman yata ng batang babae alam ang kwentong yan. Hindi mo lang tumingala si Juday. Magaan ang kanyang boses at puno ng kasiyahan habang kumakain. Ganito kasi Lita, si Cinderella mahirap katulad ko, pero nakahanap siya ng Prince Charming. Nagkakaroon din ako ng sarili ko balang araw. Humalakak si Lita sa kanyang sinabi. Prince Charming? Kaya ka tinatawag ni Tia ng kerengkeng habang bata pa kasi ganyan ang iniisip mo palagi. Paano ka magkakaroon ng Prince Charming? Napakahirap mo. Tingnan mo nga ang tanghalian natin. Ako, tuyo na naman ang ulam. At least may kanin. Ikaw naman, kamote lang. Tinuro ni Lita ang baunan ni Juday na may simpleng kamote. Kamote lang ang kinakain mo. Paano ka magkakaroon ng prince kung wala kang ibang pagkain kundi kamote? Siguradong mga Prince Charming, mayayaman. Hindi sila kakain ng mga pagkain ng mahihirap. Sanay sila palagi na karne at kahit na anong gustuhin nilang pagkain, nakukuha agad nila. Tayo, kung hindi pa magbubungkal ng mga nanay at tatay natin sa bukid, wala tayong kakainin. Hindi naman talaga kakain ng kamote ang Prince Charming. Kasi ako ang pakakainin niya ng masasarap na pagkain kapag nakita niya na ako. Tumingin si Juday sa kanyang tanghalian. Saka masarap naman ang kamote. Si Cinderella, hindi rin naman siya mayaman at wala naman siyang kahit na anong iaalok na masarap na pagkain sa prinsipe. Pero nakahanap pa rin siya ng prince, 'di ba? Tanggap naman siya ng buo. Kung kaya ni Cinderella, kaya ko rin. Nilingon ni Lita ang ulo at inirapan siya. Libro lang naman yan. Katang isip lang at hindi naman talaga nangyayari sa totoong buhay. At hindi naman talaga mahirap si Cinderella, Lita. Pinahirapan lang siya ng madrasta at ng mga stepsister niya. Inapi siya ng lahat, pero may malaking bahay pa rin siya at may bubong na matutuluyan. Ikaw, pangit ang bahay niyo at maliit lang. Naglaho ang ngiti ni Juday at bahagyang lumubog ang kanyang puso. Hindi niya yun naisip, pero hindi pa rin siya handang sumuko. Tumitig siya kay Lita at nagsalita ng may tapang, ngunit mahinahon. Pero si Cinderella may pangarap at naniniwala siya na balang araw magbabago ang buhay niya. Hindi siya sumuko at hindi rin ako ganon. Oo, mahirap ako, pero magtatapos ako ng pag-aaral para magkaroon ako ng maayos na trabaho at makakilala ako ng magiging Prince Charming ko. Hindi pa tapos si Lita na kontrahin siya. Ay nako Juday, magpakatotoo ka nga sa sarili mo. Maganda si Cinderella, blandang buhok at maputi ang balat. Wala namang Prince Charming na mai-inlove sa'yo. Napakurap si Juday at sinubukang pigilan ang mga luha na nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi siya maganda katulad ng mga prinsesa sa mga kwento. Muray na ang kanyang balat at mas naging matingkad pa dahil sa pagtulong sa bukid, makapal at kulot ang buhok at madalas ang kanyang mga damit ay galing sa ukay-ukay sa tindahan sa bayan. Ngunit hindi niya kailanman naisip na makakapagpigil yun sa kanya para makahanap ng isang taong tunay na magmamahal sa kanya. Sandali siyang napatigil, naguguluhan ng isipan. Baka nga may punto si Lita. Talaga bang pangit siya para wala talagang Prince Charming na mai-inlove sa kanya? Kinagat niya ang labi. Tinitigan ang kanyang baunan na kamote lang ang laman.
Sinusubukan niya nalang tanggalin ang munting kirot sa puso. Napanguso si Juday. Naalala niya ang mga kwento ng ibang mga prinsesa katulad niya. Mga ordinaryo lang na nakaranas ng paghihirap, ngunit nakatagpo pa rin ng kaligayahan. Ang mga fairy tale hindi lang tungkol sa kagandahan. Tungkol din sa kabutihan, tapang at paniniwala sa isang mas magandang layunin. Yun ang paniniwala niya na ayaw niyang sirain ng kahit na sino. "Lita," mahinang sabi ni Juday, ngunit puno ng determinasyon. "Alam kong hindi ako maganda katulad ng ibang mga babae. Wala akong mga magagarang damit o malaking bahay. Pero naniniwala ako sa pag-ibig at naniniwala akong may isang tao dyan na magmamahal sa akin kung sino ako. Baka hindi pa ngayon pero balang araw, darating ang Prince Charming ko katulad ng kay Cinderella." Bumuntong hininga si Lita, pero hindi na yun pinansin ni Juday. Wala na siyang sinabi at dahan-dahang tinapos ang kanyang pagkain. Inisip niya ang kanyang magiging Prince Charming sa hinaharap. Gusto niya sana ng isang tao na magmamahal sa kanya dahil sa kanyang kalooban at hindi dahil sa kanyang panlabas na kaanyuan. Nais niya ng isang prinsipe na hawakan ang kanyang kamay at sasabihin sa kanya na siya ay espesyal. Kahit gaano karaming kamote pa ang kainin niya. Nais ni Juday na mahalin, pahalagahan at maging masaya katulad ni Cinderella. At kahit nasaktan siya sa mga salita ni Lita, hindi kayang agawin nun ang pag-asa ni Juday. Balang araw, darating ang kanyang Prince Charming at kapag dumating ito, makikita siya nito bilang isang reyna. Pero kahit ano sigurong pangarap ang gawin ni Juday, dahil sa kahirapan ng kanilang pamilya, hindi pa rin talaga matutupad kahit punong-puno pa siya ng pag-asa. Lumipas ang 2 taon, 15 anyos na si Juday. Grade 9 na sa susunod na pasukan, pero mukhang hindi na siya makakapasok. Hindi maganda ang kita sa bukid, kaya nang sinabi sa kanya ang isang balita tungkol sa kanyang pag-aaral, labi siyang nagulat. "Eto ng pagkain mga anak. Kumain na tayo," mahinang sabi ng kanilang ina at inilagay ang isang mangkok ng kanin at isang maliit na plato na may mga lamang tuyong isda sa harap nilang magkakapatid. "Kumain na kayo. Ito lang ang mayroon tayo ngayong gabi. Maswerte pa rin na nakabili tayo ng bigas." Tumango si Juday at nagsimula ng kumuha ng para sa kanya. Hindi siya apektado sa pagiging simple ng kanilang mga pagkain. Sanay na naman siya, pero ngayong gabi, may kakaibang tensyon sa hangin na tila may mangyayaring pagbabago. Napalingon siya sa kanyang ama na nakaupo sa tapat niya. Hinahalo nito ang kanin gamit ang kamay at ang mukha ay mas seryoso kaysa sa madalas nitong ekspresyon. Nararamdaman ni Juday na may kaba na unti-unting pumapasok sa kanyang katawan. Tumingin siya sa kanyang nakababatang kapatid na si Jenna na nakaupo sa tabi ng kanilang ina. Ang maliit nitong katawan, maputla habang tahimik na kumakain. Paminsan-minsang umuubo dahil sa hika. "Juday," tawag ng kanyang tatay. "Simula bukas, hindi ka na papasok sa paaralan. Tutulungan mo na lang kami ng nanay mo sa bukid." Tumigil si Juday sa pagnguya. Kumurap siya, sinusubukang intindihin ang narinig. Ano po? Tatay, bakit naman po? Gusto ko pong magtapos ng pag-aaral. Gusto kong makatapos kahit hanggang high school lang po. Nagsisikap naman po ako. Pakiusap po, hayaan mo po ako magpatuloy sa pag-aaral. Ginagawa ko naman po ito para sa inyo. Kapag nakatapos po ako ng pag-aaral, mas matutulungan ko po kayo. Tumingin ang kanyang ama sa kanya. "Hindi na namin kaya, Juday. Lumalala ang hika ni Jenna. Kailangan namin ng pera para sa gamot niyan. Mahina rin ang kita sa bukid. Kaya sana magtrabaho ka na lang din sa bukid at tulungan mo kami ng nanay mo na buhayin ang mga kapatid mo. Wala na kaming pera para pag-aralin ka pa. Malayo din ang school mo at lagi ka rin namang nahihirapan. Kailangan ka namin dito para tumulong sa pamilya. Hindi namin kaya ng nanay mo nang mag-isa." Parang bumagsak ang puso ni Juday. Kung makapagsalita ang mga ito, tila wala bang pangarap para sa kanya. Pinangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Balang araw, makalabas sa maliit na bukid na yon at magtagumpay sa buhay. "Pero gusto ko pong maging successful, tay." Pilit niya pa rito. "Gusto ko pa pong maging higit pa sa pagtulong lang sa bukid.
Gusto ko pong matuto para mas makahanap naman po ako ng magandang trabaho. Gusto ko pong maging maayos po ang buhay natin kaysa dito. Juday, nauunawaan naman namin ang gusto mong mangyari. Sabi naman ng kanyang ina. Pero kailangan ka namin dito ngayon. Ikaw ang panganay. Pareho na kaming matanda ng tatay mo. At si Jenna, may mga kailangan din siya. Isakripisyo mo muna ang mga gusto mo. Kailangan mong tumulong para naman makaraos tayo sa buhay. Nararamdaman ni Juday ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niyang pinahid ang mga yon. Ayaw niyang magmukhang mahina sa harap ng kanyang pamilya. Hindi ko po kayang isuko ang pag-aaral ko. Sobrang hinang sambit ni Juday. Bumutong hininga ang kanyang ama at inilapag ang kamay sa mesa. Juday, gusto rin namin ang pinakamahusay para sa'yo. Pero hindi ka namin kayang pag-aralin kung wala kaming pera. Pakiusap, intindihin mo naman. Marami na kaming problema ng nanay mo. Tumango si Juday. Nilunok ang mapait na lasa ng pagkatalo. Nanginginig na lang ang mga labi na ipinagpatuloy ang pagkain. Kung hindi na rin naman paninindigan ang kanyang mga magulang ang pag-aaral niya, wala na rin naman siyang magagawa pa. Alam niyang kailangan niyang gawin yon para sa kanyang pamilya. Makakapaghintay naman siguro ang pag-aaral. Kaya magtatrabaho muna siya ng mabuti sa bukirin. Hindi na nga siya muling pumasok. Tumulong na lang din talaga siya sa bukid. Gayunpaman, kulang na kulang pa rin. Kaya kapag may alam ang mga magulang na naghahanap ng kasambahay o taga-alaga ng bata, siya ang palaging ipinapadala. Simula murang edad, sa mga ganoong trabaho na lang umiikot ang kanyang buhay. Hanggang sa isang trabaho sa Maynila ang magiging simula ng pagbabago sa buhay ni Juday. Grabe, wow, ang laki ng bahay. Mahina niyang sabi habang nakatingala sa bahay ng magiging bagong amo niya. Nangatulong ako sa mga may kayang pamilya, pero hindi sa ganitong kalaking bahay. Siguro, mayayaman ang mga nakatira dito. Parang nakakatakot magkamali ah. Sana, mababait ang maging amo ko. Huminga si Juday ng malalim bago tumawid at pindutin ang doorbell ng bahay. Binuksan naman agad yon ng isang security guard. Sinong kailangan mo? Tanong nito sa kanya. Matamis naman siyang umiti. Magandang umaga, Manong. Ako si Juday. Hinahanap ko po ang mayordoma dito, si Manang Susan. Pasabi na lang po na nandito ang pamangkin ni Lucy, yung mag-a-apply po sana bilang kasambahay. Tumango naman agad ang guard. Sige, dito ka muna. Itatanong ko muna, saka kita babalikan. Sige po. Saad ni Juday at mas lalong umayos ang pagkahawak niya sa kanyang mga gamit. Habang naghihintay, pinaglalaruan niya ang batong nakita. Napatalon lang siya sa gulat nang biglang may bumusinang sasakyan. Ay, palakang bukid. Magandang sasakyan lang ang kanyang nakita. Heavy tinted din ang mga salamin ng kotse kaya hindi niya nakita kung sino ang driver. Maya-maya ay binuksan pa ng isang guard ang gate. Baka isa sa mga boss ko nagmamaneho ng sasakyan. Mahina niyang sabi habang tinatanaw na pumasok iyon. Ilang minuto pa siya naghintay doon. Ilang saglit pa ay lumabas na rin naman si Manang Susan. Napangiti siya dahil maamo ang mukha ng matanda. Ikaw na ba si Juday na pamangkin ni Lucy? Tanong nito sa kanya. Tumango naman agad si Juday. Opo, ako nga po. Medyo malayo po palang biyahe, ano? Oo, malayo talaga. At medyo sunog ang balat mo ah. Talagang galing kang bukid. Hayaan mo, ngayong nandito ka na, pupusyaw na ang balat mo kahit papaano. Nakakaputi pa naman ang tubig dito sa Maynila. Sabi ni Manang Susan sabay hagiknik. Ganoon din naman ang naging reaksyon ni Juday. Oo nga po, balita ko rin po yan, kaya na-excite din po ako lumuwas dito. Sawa na rin po ang balat ko sa pagbibilad sa araw sa bukid. Tumango naman si Manang Susan habang ginigiya siya papasok. Oo, baka pagbalik mo sa inyo, magulat silang lahat na medyo mapusyaw ka na. Hindi ka rin naman gaanong lalabas dito. Magiging yaya ka lang ng mga anak ni si Rafael. Yung isa, 5 buwan pa lang, kaya alagain talaga. Samantalang yung isa naman, papasok na sa school, kaya ikaw na ang maghahatid sundo. Pero kapag nasa bahay, minsan ay nagiging katuwang mo naman kami ni Bebang sa pag-aalaga. Basta ang focus mo lang, ang baby, dahil alam mo na, hindi pa naman kaya. Opo, may karanasan naman po ako sa pag-aalaga ng bata. Sa mga kapatid ko po at saka sa mga pinasukan ko rin pong trabaho,
Kadalasan po ay pag-aalaga ng bata ang ginagawa ko. Sambit ni Juday at hinawakan ang braso ni Manang Susan. Maraming salamat po talaga sa pagtawag sa tiya ko. Wala po kasi talaga akong trabaho ngayon. Ayoko rin naman pong manatili sa bukid dahil marami po kaming pangangailangan. Hulog po talaga kayo ng langit, Manang. Wala yon, natatawang sabi ni Manang Susan. Hirap din kasing maghanap ng yaya ang mga amo ko para sa mga bata. Hindi kasi sila madaling magtiwala. May tiwala sila sa akin, kaya gusto nila yung nire-recommenda ko talaga. Ang nakatira lang dito, si Ma'am Gloria na nanay ni Sir Rafael, saka ang mga bata. Hindi mo naman din sila madalas makikita. Busy sa opisina si Sir Rafael. Si Ma'am Gloria naman, palaging lumalabas, kaya talagang hindi naaalagaan ng maayos ang mga apo. Tumango naman si Juday. So, ang mga amo po natin, ang madalas ko lang pong makikita, asawa po ni Sir Rafael? Shhh! Saway agad nito. Walang asawa si Sir Rafael at huwag mong mabanggit-banggit ang pangalan o ang tungkol sa ina ng mga bata, lalo na sa harap ni Sir Rafael. Ilang buwan pa lang kasi ang nakakalipas mula nang naghiwalay sina Ma'am Daphne at Sir Rafael, kaya talagang bago pa. Ilang taon silang live-in partner. Magpapakasal na sana, pero yun at nagloko si Ma'am Daphne. Sumama sa ibang lalaki at iniwan ang mga anak nila ni Sir Rafael. Nahabag agad ang puso ni Juday para sa mga bata. Kawawa naman ang mga anak ni Sir Rafael. Maliliit pa, mahirap ang walang ina. Sinabi mo pa, segunda ni Manang Susan. Kung makasalamuha mo man si Sir Rafael, huwag mo na lang sigurong banggitin. Iwasan mo. Bukod doon, simula nang ginawa sa kanya ni Ma'am Daphne yon, palagi na lang mainit ang ulo at hindi na madalas ngumiti. Palagi ring naglalasing pagka-uwi, kaya masakit ang ulo pagising. Kami lang ni Bebang ang kasambahay dito. Tapos ikaw naman, pagiging yaya lang ang gagawin mo. Huwag kang mag-alala. Galante si Sir Rafael magpasahod sa mga tao rito. Kaya baka magtagal ka na rito. Umiling naman agad si Juday. Wala pa akong balak magtagal dito. Ang balak ko kasi talaga pumunta ng abroad. Makapag-ipon, maging farmer sa Japan at bumalik sa pag-aaral. Yun ho talaga ang gusto ko pong mangyari. Kahit matanda na po ako, ayoko pa rin pong isuko ang pag-aaral ko. Napangiti naman si Manang Susan. Tama yan, kahit na parang hinihila ka ng kahirapan, magpatuloy ka pa rin sa buhay. Huwag kang matakot mabigo at sumubok ulit. Salamat po. Nakangiti niya rin sabi. Pinakilala na siya ni Manang Susan kay Bebang. Nasa sala rin ang mga batang aalagaan niya, kaya napangiti siya. Babae ang panganay na anak, kaya hindi gaanong pasaway. Ang baby naman, lalaki at medyo iyakin. Pero alam naman ni Juday na kaya niya yon. Huwag mo munang hawakan, mag-sanitize ka muna saka magsuot ng scrub. Ganyan ang uniform ng mga yaya dito. Alam mo na, mayayaman kaya medyo maselan. Bilin pa ni Manang Susan sa kanya. Tumango naman siya kaagad. Opo, naiintindihan ko naman po. Saka, parang ngayon lang po ako magkakaroon ng parang uniform. Kasi, sa totoo lang po, Manang, ito pa lang po ang mapagtatrabahuhan ko na masasabi ko pong mayaman talaga. Dito, sir at mamang tawag sa mga amo. Yung iba po kasi may kaya lang, kaya pwedeng ate na lang ang tawag o kaya ay kuya. Kuyang parang bumaba sa langit at tuwalya lang ang tapis. Ano yon? Tanong ni Manang Susan sa kanya at napatingin sa kanilang amo. Sir Rafael, bakit po? Ano pong kailangan ninyo? Mabilis siyang umiwas ng tingin sa lalaking bumaba ng hagdan. Nabigla siya. Hindi akalaing ni Juday na makakakita siya ng lalaki na tuwalya lang ang tapis sa katawan. Tiningnan niya sina Bebang at Manang Susan na parang sanay nang makakita ng ganoon. Nag-init ang kanyang mga pisngi, kaya mas lalo siyang iitim. Mukhang kailangan niya na ring masanay na makita si Rafael sa ganoong asta. Inabalan niya na lang ang sarili sa sahig, tinitingnan kung may alikabok ba roon. Nasirang shower sa banyo ko habang nasa kalagitnaan ako ng paliligo. Sa guest room ako maliligo, pahingi ako ng susi. Seryosong sabi ni Rafael. Kumilos naman agad si Manang Susan at iniwan na lang siya doon. Mas lalo tuloy siyang nailang. Hindi niya alam kung babati ba siya o hindi. Sanay naman siyang makakita ng mga lalaki na hubad sa bukid nila. Pero hindi naman ganong mamuscles at kitang-kita ang abs. Pogi at mistiso pa.
Kaya ginawa ni Juday ang lahat para lang hindi mapatingin sa kanyang boss. Sino ka? Biglang tanong ni Rafael sa kanya. Tumunghay agad siya at nanginginig na itinuro ang sarili. Ako po, sir. Tumaas ang isang kilay nito. May tumutulo pang tubig sa mukha. Oo, ikaw lang naman ang nandito. Sino bang tinatanong ko? Sinubukan niyang tumawa, pero mabilis na naglaho nang makitang seryoso pa rin ang mukha ni Rafael. Gusto niya lang naman paggaanin ng aura. Tumikim muna si Juday bago sumagot. Ako ho si Judy Ann Santos. Judeline Maahit. Juday na lang po. Ako po ang bagong yaya ng mga bata, sir. Galing po akong Kamsur. Marahan niyang paliwanag. Pinamaiwangan siya nito. Bigla tuloy siyang nanalangin nang wala sa oras. Gustong sabihin ni Juday na hawakan nito ang tuwalya dahil baka may makita pa siya na hindi dapat makita kapag nalaglag iyon. Iyaya ka ng mga anak ko. Baka naman matakot si Charles sa'yo kapag hinihili mo. Para kang hindi nagsasabo ng katawan. Mapanglait na sabi pa ng kanyang boss. Mahinang napasinghap si Juday at nanlaki ang mga mata. Grabe naman po kayo, sir. Nagsasabo naman po ako ng katawan. Naghihilo din naman ho ako gamit ng bato. Nagpapabango at lotion din naman ako kahit utang muna at mumurahin lang. Marunong din naman po akong gumamit ng deodorant ngayon. Dati ho kasi, tawas lang pero okay din naman. Ganito lang po ang kulay ko. Sunog pero malinis naman po ako sa katawan. Napailing naman si Rafael. Siya. Sige na, huwag mong lalakihan ng matang anak ko. Ang laki na ng mga mata mo, lalakihan mo pa. Baka matakot sila sa'yo. Yaya ang hinahanap ko. Hindi aplikante sa horror house. Dinaan na lang ni Juday sa tawa ang sinabi ng kanyang boss. Oo po, Sir Rafael. Promise po hindi ko tatakutin ng mga bata. Sanay naman ho akong mag-alaga ng mga bata. Unang araw pa lang ni Juday, hindi pa siya nakakatagal ng 1 oras, pero yon at naranasan niya na ang kasamaan ng ugali ng kanyang amo. Nilait na si Juday, pero dinaan niya na lang sa tawa. Masyado siyang masayahin para damdamin ang mga sinabi nito. Boss niya ito at tanggap niyang may mga boss talaga na tatapakan ang pagkatao niya. Kung tutuusin nga, medyo maayos pa naman si Sir Rafael kaysa sa lahat ng mga naging amo niya noon. May iba kasi na namimisikal na. Pagiging babysitter lang naman ang ina-applyan pero ginawa na rin siyang all-around kasambahay. Nakakatanggap pa siya ng hampas at kaunting sabunot kapag palpak sa trabaho. Tiniis niya lang talaga dahil kailangan niya ng trabaho. Kaya nga nang tumawag si Manang Susan sa tiya niya, labis ang kanyang pasasalamat dahil sa bagong trabaho. At least, sa bahay na yon, mukha talagang yaya lang ang magiging papel ni Juday. Sa Rafael, ito na ho ang susi. May kailangan pa po ba kayo? Tanong ni Manang Susan pagkaabot ng mga susi. Umiling naman si Rafael. Patawag na lang ng maayos ng shower sa kwarto ko para hindi na rin hassle sa akin. Lumingon naman sa kanya si Rafael, kaya binigyan niya ito ng isang malawak na ngiti. At maligo ka muna bago alagaan ng mga anak ko. Parang kung saan-saan ka napadpad bago ka napunta rito. Tumango naman si Juday. Opo, sir. Huwag kayong mag-alala, sir. Singit naman ni Manang Susan. Napaalalahanan ko na naman po siya. Biniling ko po sa kanya ang mga dapat niyang tandaan kapag inaalagaan niya po sina Aubrey at Charles. Hindi na sumagot si Rafael at muli na lang bumalik sa itaas. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Napansin naman yon ni Manang Susan kaya tinawanan siya nito. Bakit? Para kang nabunutan ng tinik dyan? Tanong ni Manang Susan. Napangiwi naman si Juday. Hindi lang po ako sanay na makakita ng lalaking nakatapis ng ganon. Ganyan yan talaga si Sir Rafael. Wala rin namang mali siya. Baka nga hindi ka sanay. Galing ka pa namang probinsya. Sabi pa ni Manang Susan. Oo nga po. Pagsang-ayon ni Juday. Tama po kayo. Medyo masama nga pong ugali ni Sir Rafael. Nasampulan na nga po ako. Hindi raw po ako naliligo. Morena po ako na sunog ang balat. Pero grabe naman po sa hindi naliligo. Kahit amuin mo pa po ako, Manang. Natawa naman si Manang Susan. Pagpasensyahan mo na. Ganun yun pero mabait naman. Saka lahat naman yata ng tao, kahit gaano kabait, may kasamaan ng ugali. Sige na, halika na sa magiging kwarto mo para makaligo ka na at makapagpalit. Pagkatapos mo, pumunta ka sa kusina at pakakainin ka namin ni Bebang. Masarap ang ulam, hamonado. Nakatikim ka na ba nun? Bumaha agad ang pananabik sa mukha ni Juday.
2 beses pa lang po, Manang Susan, nung Pasko po sa mga amo ko. Napangiti naman ang ginang. Ay siguradong tataba ka rito. Masasarap ang mga pagkain. Dito na nga tumaba si Bebang. Bawat galaw, kain lang ng kain. Hindi niya napigilang humalakhak. Pakiramdam ni Juday, mukhang magiging masaya ang paninilbihan niya sa bahay na iyon. Dahil sinabihan ni Rafael na hindi naliligo, 30 minutos yata siya sa loob ng banyo. Nakalimang kuskus yata siya ng katawan bago lumabas. Sinuot niyang scrub na puti na may mga design pa. Napangiti siya at bahagyang kinilig sa kanyang bagong trabaho. Yaya, why your skin is so dark? Tanong ni Aubrey sa kanya. Sumagot naman siya kahit may pagkabarok sa Ingles. Because I used to work in farm. I am a farmer there and our house is near in the rice field. But don't worry, even if I'm dark, I'm very, very beautiful. Umiling naman agad si Aubrey na abala sa binabasa nitong libro. No, you're not. You're not beautiful, Yaya. You're scary. I think Charles will be afraid to you if he wakes up. Napakamot naman agad siya sa kanyang kulot na buhok. Isa pa tong batang to, kung anong ugat siyang bunga. Manang-mana sa amang sinabihan akong hindi naliligo. What's manang-mana? Mukha ka pong naligo at mabango niya pero hindi ka pa rin po maganda, Yaya. Magalang, ngunit medyo bastos na sabi ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Juday at tumabi sa alaga niya. Aubrey, marunong ka palang magtagalog. Magtagalog ka naman. Nakakaintindi naman ako ng Ingles pero konti lang. Hindi malawak ang bokabularyo ko. Magtagalog ka na lang ha, para magkaintindihan tayo at magkakwentuhan na rin. Baka dumugo ng ilong ni Yaya. Napanguso naman si Aubrey. Pero, hindi ka po maganda. Oo na, hindi na ako maganda sa'yo. Nakangiting sabi ni Juday. Ayaw patulan ang mga sinasabi ni Aubrey dahil bata pa naman ito. Pero para sa akin, maganda ako. Sobrang ganda ko kahit na maitim ako. Sunog ang balat ko. Kulot ako. Sobrang nagagandahan ako sa sarili ko. Okay, hindi ako maganda. Sabi mo yan. Yan ang opinion mo sa akin kaya hindi ko naman mababago. Pero para sa akin, magandang babae ako, Aubrey. At sana, ganon din ang tingin mo sa sarili mo. Tumingin naman sa kanya si Aubrey. Yaya Juday, ang mami namin ni Charles, ayaw niyang maging pangit. Ayaw niyang pangit siyang tingnan lalo na po sa harap ng mga tao. Nung birthday ko, pinahiran ko po siya ng icing ng cake sa mukha kasi gusto ko pong makipaglaro. Pero nagalit siya sa akin. Sabi ni mommy, ginawa ko siyang pangit. Pero Yaya, kahit nilagyan ko siya ng icing sa mukha, maganda pa rin po siya. Saka nung si daddy naman po ang lagyan ko, tumawa lang naman po siya. Bumaha ang pagkahabag sa mukha ni Juday. Mukhang hindi lang manloloko ang ina ng mga bata, mukhang hindi rin ito naging mabuting mami para sa mga ito. Sa bagay, sino nga naman bang matinong ina ang iiwan ng ilang buwan pa lang na anak para sa ibang lalaki? Akala ni Juday, kapag mayaman at may pera, masaya ang buhay dahil palaging sagana. Pero hindi pala lahat ganoon. Si Juday, swerte pa rin siya dahil buo ang kanyang pamilya. Kanin at tuyo man ng ulam, nakukuha pa rin nilang tumawa. Mahirap man ang mga kinakaharap na problema, nakukuha pa rin maghanap ng kaligayahan sa isa't isa. Kailan bang birthday mo? Tanong ni Juday. Sumagot naman agad ang bata. Sa April 16 pa po, Yaya Juday. Napangiti naman agad si Juday. Ganito, kapag may cake ka sa birthday mo, pwede mo kong pahiran sa mukha ng icing. Hindi ako magrereklamo. Saka tatanggapin kong pangit ako. Pero sa araw lang na yun ha. Kinabukasan, maganda na ulit ako. Hindi napigilang tumawa ni Aubrey. Yaya, hindi ka nga maganda pero hindi ka rin naman po sobrang pangit. Sinapo ni Juday ang kanyang dibdib. Okay na yon. Akala ko naman talaga pangit ang tingin mo sa akin. Okay, hindi ka na pala mana sa daddy mo. Hindi ka nagmana sa kanya. Kasi ikaw, malambing at ang cute mo habang siya napakasama ng ugali. Masamang ugali? Sinong masamang ugali? Tanong ni Rafael na hindi niya na namalayang nakalapit na pala sa kanila. Umawang agad ang bibig ni Juday at mabilis na napatayo.
Sinong masamang ugali? Tanong nito habang inaayos ang relo. Kung ano-anong sinasabi mo sa anak ko. Napalunok naman si Juday. Hindi alam ang sasabihin sa kanyang boss na muntik na siyang mahuli. Napatingin siya kay Aubrey na mukhang wala naman siyang balak na ilaglag. Kaya naglakas loob na siyang sumagot. Ano po kasi sir? Marami lang po akong kwento sa kanya. Nakwento ko nga po ang kapatid ko na masamang ugali. Siyempre sir, kinukuha ko po ang loob ng mga anak mo. Parang getting to know each other po ba? Nasa talking stage pa lang po kami. Mas maganda po na makilala po namin ang isa't isa para komportable po sa akin ng mga bata. Hindi na sumagot pa si Rafael. Nakatitig lang ito sa kanya, parang isang hukom sa korte nang nililitis ang kanyang buong pagkatao. Mas lalo tuloy bumaha ang kaba sa dibdib ni Juday. Mabuti na lang, tinantanan na rin naman siya ng mga titig nito. Lumapit si Rafael kay Aubrey. Binuhat ito at hinalikan sa pisngi. Aalis na si Daddy. Behave ka rito ah. Kapag may gusto ka, sabihin mo lang kay Manang Susan. Tumango naman si Aubrey. Yes po, Daddy. Mabait bang yaya mo? Wala bang sinasabing kakaiba? Tanong pa ni Rafael, sabay sulyap sa kanya. Nanlaki ulit ang mga mata ni Juday. Hindi pa siya nakakatagal, ni hindi pa siya nakakatulog sa kanyang kwarto sa malaking bahay na yon, pero mukhang mapapaalis na siya. Bigla tuloy siyang pinagpawisan. Mabait po si Yaya Juday, Daddy. Nakangiting sabi ni Aubrey, sabay lingon sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag at hindi napigilang tumawa. Akala niya'y ilalaglag na siya ng sarili niyang alaga sa daddy nito. Mabuti naman at medyo naisalba pa siya. Maya-maya'y umiyak naman si Charles. Kukunin na sana ni Juday ang bata, pero inunahan naman siya ni Rafael. Umawang ang bibig ni Juday, medyo namanghalang sa pagbubuhat nito ng bata. Matangkad, malaki ang pangangatawan at malaki ang mga braso ni Rafael. Parang hindi bagay dito magbuhat ng maliit na baby. Gayunpaman, dahil tatay nga ito, alam din ng kanyang amo kung papaano ang gagawin. Tila walang pakialam kahit magusot pa ang polong pang-opisina. Ayaw mo pa rin tumahan. Marahan at malambing na usal ni Rafael. Naglakas loob na magpresenta si Juday. Ako na po, subukan ko. Mukhang masama po ang gising. Marahan namang binigay ni Rafael ang anak nito sa kanya. Ingatan mo si Charles. Kapag nabitiwan mo ang anak ko, hagis kita palabas. Sir, grabe naman pong pananakot yan. Pero ayos lang naman po. Hindi ko naman po pababayaan ng bata. Umismid si Rafael at umiwas ng tingin pagkatapos nitong ibigay sa kanya si Charles. Hindi na pinansin ni Juday ang kanyang boss. Hinele niya na lang ang baby. Maya-maya tumigil na rin naman si Charles sa pag-iyak. Talog na ulit. Nakangiting bulong ni Juday. Sabi ko naman sa'yo, masama lang ang gising. Kailangang mapagpatuloy ang tulog. Hindi pinansin na Rafael ang kanyang sinabi. Hinalikan lang sa noo ang bata. Napalunok naman si Juday sa amoy ni Rafael na nalanghap niya. Nagpakawala siya ng buntong hininga nang makalayo na ang kanyang boss. Inaaway ang sarili kung bakit naaapektuhan siya ng ganoon sa mismo niya pang amo. Umalis na rin naman si Rafael. Maya-maya dumating naman ang lola ng mga bata na si Gloria. Kung nakakatakot na si Rafael, mas nakakatakot naman ito. Hindi ito nakikipagtawanan kahit kinaman ng Susan at Bebang. Napansin niya rin na hindi gaanong malapit si Aubrey sa lola nito. Naiintindihan niya naman dahil may presensya si Gloria na parang nagsasabing lumayo sila. Ganoon po ba talagang ugali ni Ma'am Gloria, Manang? Hindi niya na napigilang tanong nang mapatulog na ni Juday ang mga bata. Tumango naman si Manang Susan. Oo, ganoon talaga. Ibang ugali ni Ma'am Gloria pero kapa naman namin ni Bebang. Ang mabait naman talaga. Ang asawa niya pero patay na. Doon nagmana si Sir Rafael. Pero dahil nga sa ginawa ng ina ng mga bata, naging ganoon ang ugali ni Sir Rafael. Iwasan mo na lang magkamali sa harap niya para hindi ka pag-initan. Huwag ka mag-alala. Kami naman halos ang nakakaharap ni Ma'am Gloria. Ikaw naman sa mga bata, kaya walang problema. Tumango naman si Juday. Iiwasan niya na lang talaga siguro si Gloria. Gusto niya ang kanyang trabaho, kaya ayaw niyang magkaroon ng kahit na anong problema. Ano, kumusta ka naman dyan? Tanong ng kanyang ina habang kausap niya sa cellphone. Huminga muna siya ng malalim bago sumagot. Okay naman po. Mababait naman po ang mga amo ko at ang mga batang inaalagaan ko.
Yaya din po ang trabaho ko dito at kung ano po talagang trabaho ko, pagiging yaya ko lang po sa mga bata ang inaasahan sa akin. Hindi rin po sila mahigpit sa mga nagtatrabaho sa kanila. Nahimigan naman sa boses ng nanay ni Juday ang kapanatagan. Mabuti naman kung ganun anak. Siya nga pala Juday, may pera ka ba dyan? Alam kong hindi ka pa sumasahod pero kailangan kasi namin ng pera. Ang kapatid mo, umatake na naman kasi ang sakit. Ubus na ang last na itabi namin ng tatay mo para sa kanya. Nagbabaka sakali lang naman kami na baka may naipit ka pa dyan kahit magkano. May pera naman si Juday. Inipon niya yon pang bilisanan ng bagong cellphone dahil talagang kaunting hulog na lang sa phone na ginagamit niya ngayon, tuluyan na talaga siyang iiwan. Pero kung talagang kailangan ng mga magulang niya, mukhang mapupurnada na naman ang kanyang pagbili. Sige po, mamaya ipapadala ko po sa inyo ang pera ko rito. Sabi ni Juday kahit medyo masakit na mawala ang perang kanyang inipon. Salamat naman Juday. Pasensya ka na talaga. Saad naman ang kanyang ina. Sige, hihintayin namin ang padala mo. Baka may trabaho ka pang inaasikaso dyan. Tapusin mo na ang tawag. Opo. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga na lang si Juday. Tiningnan niya si Charles na kanyang inaalagaan. Mukhang sa bata pa yata siya maglalabas ng sama ng loob. Nakakapagod magtrabaho para sa ibang tao, Charles. Mahinang sabi ni Juday habang pinapatulog ang bata. Palaging kailangang kalimutan ang sarili para sa ibang tao. Pero okay lang, pamilya naman sila. Mabuti pa kayo ni Aubrey, maswerte kayo, mayaman kayo, hindi nyo kailangan mamroblema sa pera. May enjoy nyo ang kabataan ninyo. Sa inyo, parang halos isusubo na lahat. Sa amin, kahit isang butil ng bigas, sobrang halaga. Hirap mabuhay sa mundo, Charles, lalo na kapag mahirap ka. Kaya paglaki mo, huwag kang gagawa ng mga bagay na magpapahirap sa buhay mo. Alam mo, ay, palakang tumalon, sir! Baka naman anak ko ang ma-stress sa mga pinagsasasabi mo, Juday. Baritono at medyo namamaos pa nga na sabat ni Rafael habang pumapasok sa silid ng mga bata. Tiningnan nito ang mga anak na natutulog na. Natutulog na pala sila. Kung ano-ano pang dinadaldal mo. Mahinang sabi ni Rafael at umupo sa kutsyon ng mga bata. Dahan-dahan naman siyang tumayo. Nahihiya na baka gusto ni Rafael ng oras sa mga ito. Mukhang kagagaling lang nito sa opisina at bakas pa ang pagod. Pero nang makita ang mga anak na natutulog, tila nagkaroon ng kaunting ginhawa sa sistema nito. Bahagya siyang napangiti. Kahit sinabihan siya ng hindi naliligo, masaya pa rin siyang makita ito kasama ang mga anak. Kahit ganoon ang ugali, mukhang mabuting tatay naman talaga ito. Nang mapalingon si Rafael sa kanya, mabilis niya namang tinanggal ang kanyang ngiti. Umiwas siya ng tingin at tinitigan kung may mga agyo ba siyang nakikita sa mataas na siling ng bahay. Taga-saan ka nga ulit? Tanong sa kanya ni Rafael. Kamsur po. Sagot naman ni Juday. Muling tumingin si Rafael sa anak nito at ito na ang naglipat sa kuna. Dito ka natutulog, hindi ba? Tumango naman agad si Juday. Apo sir, magkakatabi po kami sa kutsyon. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po nadadaganan si Baby Charles. Mababaw po palagi ang tulog ko kapag may alagang bata. Bakit sir? Dito po ba kayo tutulog ngayon? Tatabihan mo po ba ang mga anak mo? Hindi ka po mag-iinom ngayon? Dahan-dahang lumingon sa kanya si Rafael. Ang daldal mo. Isa lang ang tinanong ko. Ang dami mong isinagot. Hindi niya lang naman napigilang magtanong. Sa ilang araw niyang pananatili roon, palagi niyang nasusumpungan na lasing si Rafael. Umiinom pagkatapos ng trabaho at hindi makamusta ang mga anak. Kaya nagulat siya na pumunta ito sa kwarto ng mga bata. Itinikom naman agad ni Juday ang kanyang bibig. Pasensya na po sir, ganito lang po talaga. Niluwagan ni Rafael ang necktie at humakbang papalapit sa kanya. Dito ka muna, pupunta lang ako sa kwarto para magbihis. Dito ako matutulog. Ngumiti naman agad si Juday. Sige po sir. Aalis na sana ang boss niya pero muli itong bumalik. Dito ka rin pala matulog. Sir? Nagtataka niyang tanong. Muli nitong tiningnan ng mga bata. Kaya ko silang alagaan pero hindi ko alam kung magigising ako sa kalagitnaan ng gabi para kay Charles. Kaya mas mabuting nasa tabi ka namin. Hindi na siya hinayaang makapagsalita. Umawang na lang ang bibig ni Juday. Napakamot siya sa kanyang batok at bahagyang kinabahan. Sa isang kwarto magkasama kami? Ayoko.
mahina niyang usal. Bakit kailangan nandito rin ako? Akala ko ba mukhang hindi ako naliligo? Talaga naman, hindi talaga naiilang ang boss ko na yon. Nung unang araw, lumabas at pumunta sa harap namin na nakatapis lang ng tuwalya. Ngayon, gusto niya magkakasama kami ng mga bata sa iisang kwarto? Sa isang kutsyon pa matutulog? Ano? Pamilya ba kami? Ano ba naman to? Nagpabalik-balik si Juday sa paglalakad. Pero kung tutuusin, wala namang problema. Ako lang tong nag-iisip ng kung ano-ano. Ano naman kung gusto niyang dito ako matulog? Siya nang nagsabi, kailangan niya ng tulong ko kay Charles. Oo, tama. Hindi dapat ako mag-alala. Hindi naman kami magtatabi. Nasa gitna naman namin ng mga bata. Napaupo na lang siya sa single sofa roon at ginulo ang kulot niyang buhok. Yun ang unang beses na nailang siya sa naging boss niya. Ang mga naging amo naman kasi ni Juday noon, puro mag-asawa at mga tama lang. Pero itong amo niya, bukod sa parang lalaking modelo sa magazine, binata at wala pang asawa. Hindi lang yon, talagang masama pang ugali. Kaya naman, bago pa makabalik ulit si Rafael, inayos niya na ang higa ni na Charles at Aubrey sa kutsyon. Kutsyon lang dahil masyadong mataas ang kama para sa mga bata. Hindi niya lang alam kung saan pepwesto pero mas pinili niyang tumabi kay Charles dahil ito ang kailangan niyang alagaan. Maya-maya'y pumasok na si Rafael, halatang bagong paligo, nakaputing sando at itim na pajama. Tumingin na lang siya sa kisame. Parang gusto niya na lang lamunin ang kutsyon na kanyang hinihigaan. Matulog ka na. Mahinang sabi ni Rafael sa kanya. Sige po sir, good night. Gusto niyang humarap patalikod pero hindi naman pwede dahil kay Charles. Nagtagpo tuloy ang mga mata nila ni Rafael kaya agad siyang pumikit. Hindi niya alam kung dinaya siya ng kanyang pandinig pero narinig niya ang mahinang halakak ni Rafael. Good night, Juday. Simula ng gabing yon, naging paminsan-minsan na nga ang pagtabi nito sa kanila ng mga bata. At kahit papaano, nasanay na rin naman siya. Hindi naman kasi naiilang ang kanyang boss. Wala ring nakikitang mali ang mga kasama nila sa bahay, kaya sa isip ni Juday, ang pananaw niya ang kailangan niyang ayusin. Masyado lang siyang konserbatibo kaya siguro nawiwindang siya sa mga kilos ni Rafael. Ang init, nakakauhaw naman, sabi ni Juday isang gabi nang magising siya mula sa pagtulog. Tiningnan niya ang mga bata na tulog pa rin. Inaantok, lumabas siya ng kwarto at bumaba ng hagdan. Pumunta siya sa kusina na sabog pa ang kulot na buhok dahil nga bagong gising. Sa dining area, nakita niya si Rafael na umiinom. Good evening, sir. Inaantok niyang bati. Paglingon ni Rafael sa kanya, muntik na itong mahulog sa upuan. Juday, ginulat mo naman ako. Bakit ganyan ang itsura mo? Ano ba? Bakit po? Nagtataka niyang tanong at bahagyang hinawi ang buhok. May problema po ba? Kunot na kunot ang noo ni Rafael. Mag-ipit ka nga muna. Mukha kang masamang elementong lumitaw sa dilim. Nakangiti ka pa. Ngipin lang naman ang maputi sa'yo. Medyo natawa si Juday habang hinahanap ang kanyang clip. At least, nakangiti po hindi ba? Pasensya na po, kukuha lang ng tubig. Tumuloy na si Juday sa kusina at kumuha ng tubig. Nang makainom, dumaan ulit siya sa dining area at bumati sa kanyang boss. Aalis na sana siya pero nagsalita ito ulit. Umiinom ka ba? Samahan mo ko. Uminom ka rin. Paanyaya ni Rafael. Umiling naman agad si Juday. Hindi po ako umiinom. Tikman mo lang. Malungkot uminom ng mag-isa. Sabi pa ng kanyang amo. Napangyubi si Juday at bahagyang lumapit sa boss niya na lagi na lang umiinom. Malungkot ka po pala. Bakit hindi mo na lang po itigil? Mapakla lang naman po yung alak. Sasakit pa ang ulo mo. Hindi naman po matatanggal ng alak ang problema mo. Natikom niya agad ang kanyang bibig. Baka malaman pa nitong alam niya ang tungkol sa nanay ng mga bata. Ayaw niyang makialam. Nandoon lang siya para magtrabaho. Paano ba makalimot? Parang walang pag-asang biglang tanong sa kanya ni Rafael. Nagsalubong ang mga kilay ni Juday. Sir, halatang may tama na ng alak si Rafael at mukhang mag-e-emote pa yata sa kanyang harapan. Juday, hindi ko na alam kung paano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ako kalimutan ng nanay ng mga anak ko. Naniloko lang naman ako. Ang sakit ng ginawa sa akin ni Daphne. Nakikita ni Juday ang sakit sa mukha nito. Ang lungkot ng isang lalaking ang tiwala ay binigo ng taong pinaniniwalaan nito na makakasama sa habang buhay.
Humugot ng malalim na hininga si Juday bago magsalita. Sana alam ko po kung anong sasabihin, sir. Simula ni Juday. Medyo hindi komportable na kausap niya sa ganoong topic ang kanyang boss. Hindi siya agad tumingin sa mga mata ni Rafael. Hindi sigurado kung paanong haharapin ang ganoong klaseng sitwasyon. Pero hindi ko po yata kayang magbigay ng payo. Tumingin si Rafael sa kanya at namumungay ang mga mata dahil sa kalasingan. Bakit hindi? Nagdadalawang isip si Juday. Sinisikap na pumili ng mga tamang salita. Kasi sir, hindi po ako yung nasa relasyon. Kayong dalawa naman po yun ni Ma'am Daphne. Wala rin po ako rito nung nangyari ang lahat. Wala po akong karapatang magsalita sa mga bagay na katulad ng problema po ninyo. Alam ko man po o hindi. Saka po, hindi ko alam kung papaano ang pakiramdam na mahalin ng isang tao bukod po sa pamilya at mga kaibigan ko. Hindi ko rin po alam kung paano ang mahalin at pagkatapos ay saktan. Ang boses niya ay humina habang dahan-dahan niyang tinitingnan si Rafael. Hindi ko po kasi alam kung anong pakiramdam ng tunay na pagmamahal mula sa ibang tao. Hindi ko pa po yun nararanasan, kaya wala po ako sa lugar para magbigay ng kahit na anong payo. Bukod po ron, positibo po ako palagi tungkol sa love. Lagi po akong naniniwala na may fairy tale. Lagi po akong naniniwala sa mga fairy tale at happily ever after. Tumawa si Juday para bahagyang pagaanin ang kalungkutang bumabalot sa kanila. Pero ganito lang po yun, sir. Naniniwala ako sa magandang bahagi ng pagmamahal, sa ideya na magtatagumpay ang lahat sa huli. Pero siguro, kaya ko lang po nasasabi yon kasi hindi ko pa nararanasan ang tunay na sakit ng pag-ibig. Yaya lang naman po ako ng mga anak mo. Hindi ko po alam kung tama akong tao para magbigay ng sagot sa kung paano kalimutan ng isang tao. Hindi ko po alam kung paano titigil ang nararamdaman mo kasi hindi ko po talaga naiintindihan yan. Kayo lang po ang makakaintindi ng sarili ninyo. Tahimik si Rafael at hindi agad nagsalita. Nakatingin ito sa mga alak sa lamesa, ngunit parang nag-iisip ng malalim. Nang maglaon, nagtanong ito sa kanya. Alam ko, hindi ko naman inaasahan na maiintindihan mo, Juday. Pero hindi ko alam kung paano mag-move on mula sa ginawa ni Daphne sa akin. Hindi ko alam kung paano titigil sa pagkamiss sa kanya. Kahit na marami na siyang ginawang mali sa akin at sa mga anak namin, paano ko makakalimutan yon? Bahagyang napanguso si Juday. Hindi alam kung anong isasagot sa tanong na yun ng kanyang boss. Siguro, sir, sa paglipas ng panahon, maghihilom din naman po yan. Hindi agad mawawala ang sakit at mararamdaman mo pa po siguro ang galit at kalituhan. Siyempre, bago pa lang po yun, pero ang sakit, mawawala din yan. Maghihilom din po yan, sir. Kahit na parang mahirap gawin yon. Walang kibo si Rafael sa mga sumunod na minuto. Kaya muling nagpatuloy sa pagsasalita si Juday. Mag-focus ka na po muna siguro, sir, kina Charles at Aubrey. Mag-focus ka na lang po muna siguro sa pagiging matatag po na ama na kailangan nila. Kasi yun na lang ang mabibigay mo po sa kanila ngayon. Kailangan po nilang maramdaman ang pagmamahal mo at kailangan po nilang makita na kahit mahirap, pinipili mo pa ring mahalin sila. Sa halip na balikan mo po ang mga masasakit na ginawa sa inyo ni Ma'am Daphne, sa mga anak po kayong magpatuloy at sila po ang isipin mong kasama mong mag-move on. Hindi mo po kailangang kalimutan ang lahat ng nangyari, pero pipiliin mo pong magpatuloy para sa mga anak mo po, sir. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang munting ngiti sa mga labi ni Rafael. Salamat, Juday. Hindi ko inaasahan ang mga salitang sinabi mo sa akin. Hindi ko alam kung anong inaasahan kong marinig. Pero nakatulong ang mga sinabi mo. Napakamot naman si Juday sa kanyang batok. Hindi ko po alam kung paano magbigay ng tamang sagot, sir. Habang bumabalik si Juday sa kwarto ng mga bata, naramdaman niyang may kaunting bigat na nawala sa kanyang dibdib. Hindi siya sigurado kung tamang sagot ang naibigay niya, pero sana nga may naitulong siya kay Rafael. Simula ng araw na yon, napansin niyang hindi na gaanong umiinom si Rafael. Mas madalas na rin itong maghanap ng oras para makasama ang mga anak. Kahit paano, natutuwa si Juday na makita iyon. Pakiramdam niya, may nagawa siyang pagbabago sa buhay ng mag-aama. Ay, gandang babae na pala, Juday. Nagmaynila ka lang, hindi nasunog ang balat mo. Mapusyaw ka na. Ang ganda na ng pagkamorena mo. Nagpapaganda ka ron? Tanong ni Lita sa kanya nang minsan siyang nagbakasyon sa Kamsur. Natawa naman siya sa sinabi ng kanyang pinsan. Tubig lang yan.
Saka ikaw ba naman ang halos hindi lumabas ng bahay tapos aircon pa? Ewan ko na lang kung hindi ka mamuti. Napangiti si Lita sa kanya habang marahang inuugoy ang duyan. Magkatabi sila roon at pareho naman silang maliit kaya kasyang-kasya pa rin sila. Mukhang swerte ka sa amo mo saad ni Lita sa kanya. Sumagot naman agad si Juday. Swerte talaga. Doble ang sahod ko dahil 2 bata ang inaalagaan ko. Hindi rin mahirap dahil may 2 pang kasambahay sa bahay na tumutulong sa akin. Masasarap din ang mga pagkain kaya medyo nagkalaman-laman ako. Yun nga lang, medyo naawa ko sa boss ko. Bakit naman? Kuryosong tanong ni Lita. Single father. Niloko ng nanay ng mga bata. Magpapakasal na sana pero nahuli na may ibang lalaki. Hindi nga ako makapaniwala. 2 ng anak nila tapos niloko pa. Sa gwapong yon, nakuha pang saktan. Medyo naiinis niyang sabi. May panunukso na agad sa tono ni Lita. Gwapo, tapos single at mayaman pa? Crush mo? Nanlaki ang mga mata ni Juday. Anong crush? Hindi naawa lang ako. Sus, alam ko yung mga ganyang pag-aalala mo na yan. Paano kung siya nang hinihintay mong Prince Charming nung mga bata pa lang tayo? Tanong pa ni Lita. Umiwas ng tingin si Juday. Ayaw ipakitang naaapektuhan siya sa mga sinasabi nito. Prince Charming ka dyan. Malabo, ang yaman-yaman nun sa kang gwapo. Hindi rin nagagandahan sa akin. Alam mo ba naman, ang sabi sa akin ng first day ko, mukha raw akong hindi naliligo. Sige, sabihin mo nga, paano naging Prince Charming ang ganong lalaki? Humalakak naman si Lita at hindi makapaniwala. Pero aminin mo, may crush ka no? Kahit konti? Nagtatalo ang puso't isip ni Juday. Madalas siyang maka-appreciate ng mga lalaking gwapo, babaeng magaganda. Lahat naman yata ng tao natutuwa sa mga tao o bagay na magaganda na nakikita sa paligid. Ganun lang din siya. Sige, crush ko na. Gwapo Mahinang pag-amin ni Juday. Kinikilig naman siyang tinulak ni Lita sa duyan kaya nahulog siya. Sa sobrang likot, napatingin tuloy ang mga kasama nila sa bahay. Kaya mabilis niya itong sinaway at pinatigil. Ang ingay mo, kapag may nakaalam talaga niyan. Banta ni Juday. Hindi naman maabot sa pagtawa ang kanyang pinsan. Crush mo? Sa artista ka lang nagkakaroon ng crush. So, ibig sabihin, sobrang pogi? Ikaw Oo na, sobrang pogi. Usal ni Juday pero kinontra niya na agad. Pero hanggang dun lang yon, crush lang dahil gwapo. Wala akong balak na kahit na hindi ko aakitin. Hindi ko papangarapin kasi bawal. Saka medyo masamang ugali ng nanay niya, si Mang Gloria. Iba, parang mata pobre. Ayoko pa naman ng sakit sa ulo. Kung may pipiliin man akong lalaki sa buhay ko, gusto ko sana yung makakasundo ko ang biyanan ko. Teka nga, wag nating pag-usapan to. Wala rin namang patutunguhan ng pagka-crush ko. Hanggang dun lang yon. Mayaman siya at mahirap ako. Hindi pa kagandahan, kaya malabong patulan ako ni Sir Rafael. Hindi naman mangmang sa sariling nararamdaman si Juday. Batid niyang naiilang siya sa paligid ni Rafael. Alam niyang may kaunting paghanga siyang nararamdaman para sa kanyang boss. Pero hindi niya na masyadong iniisip pa at baka kung saan pa magpunta ang damdamin na yon. Boss niya si Rafael at hindi magandang tingnan na parang pinagpapantasyahan niya ang kanyang sariling amo. Subalit, papaano tatanggalin ang mga munting pakiramdam na dulot ni Rafael sa kanya kung mismong si Rafael ang gumagawa ng paraan para mas lumalim pa iyon? Bakit tumatawag to? Nagtatakang tanong ni Juday. 3 araw na siyang nagbabakasyon sa kanila. May 1 buwan siya para magbakasyon dahil yun talaga ang gusto ni Rafael sa mga kasambahay sa bahay. Para naman may oras sila sa pamilya. Ang kagandahan pa ron, kahit bakasyon, tuloy ang kanilang sahod, kaya walang problema. Hello sir, napatawag po kayo? Tanong ni Juday at lumayo sa burol ng namatay nilang kamag-anak. Hindi agad nakasagot si Rafael, pero muli itong nagsalita. Tatlong araw na kitang tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Cannot be reached ang number mo. Pasensya na po. Lumingon si Juday sa pamilya niyang tinatawag siya, kaya sumenya siyang mamaya na. Nasa bahay lang po kasi ako ng 3 araw. Wala pong signal doon. Nasa Lamay po ako ngayon kaya nagkaroon ng signal.
Ngayon lang po pumasok ang mga tawag mo sa akin. Bakit po pala kayo napatawag? May problema po ba sa mga bata? Si Bebang po ang nag-aalaga sa kanila, di ba? Kumusta po dyan? Napasinghap naman si Rafael. Parang nahihirapang maghanap ng ibang sasabihin. Okay lang naman. Ako, hindi mo ba ako kukumustahin? Kumunot agad ang noo ni Juday. Inalayo niya sa tenga ang kanyang cellphone. Tiningnan niya kung tama ba ang kausap niya. Sir? Tumikim si Rafael at pinilit maging seryoso ang tono. Okay lang ang mga bata. Namimiss ka lang ni Aubrey. Kailan ka daw uuwi? Hindi napigilang tumawa ni Juday. 3 araw pa lang po ako rito. Uuwi na po agad. Sa katapusan pa po ako ng buwan uuwi. Pasabi po kay Aubrey na miss ko na rin po sila ni Charles. At ikaw, sir, kumusta po kayo? Hindi na naman nakasagot agad si Rafael. Hindi ako okay. Hindi ako makapag-concentrate sa mga ginagawa ko. Kaya mo yan, sir. Nakangiting sabi ni Juday habang pinaglalaruan ang mga bato sa lupa. Huminga ng malalim ang kanyang amo. Hindi ako makapag-focus. Parang ang hirap magpahinga this past 3 days. Parang may kulang sa bahay. Napakagatlabi si Juday. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Pilit niyang pinipigilan ang ngiti pero kumakawala pa rin. Hindi niya maintindihan kung saan ba patungo ang pag-uusap nila ni Rafael. Kapag umuwi ka, mawawalan ka ng signal. Hindi na naman ako makakatawag sa'yo. Tanong pa ni Rafael. Tumaas ang mga kilay ni Juday at naupo sa bangko. Tatawag ka po ulit, sir? No, I mean... Hindi ito makasagot ng maayos. Oo, gusto ko lang kumustahin ang yaya ng mga anak ko. Araw-araw. Napapikit si Juday at hindi na talaga mapigilan ang malawak ng ngiti. Kahit hindi sabihin, alam niya ang mga ikinikilos ni Rafael. Parang hindi pa siya makapaniwala. Mukhang nagugustuhan na siya ng kanyang amo. Kaya lang, mahina siyang tumawa. Baka hindi na siya gusto kapag bumalik siya. Siguradong masusunog na naman ang balat ni Juday. Habang bakasyon kasi, tumutulong na naman siya sa bukid. Bakit ka tumatawa? Tanong ni Rafael sa kanya. May kasama ka? Babae o lalaki? Mas lalong natawa si Juday sa tanong nito. Wala po akong kasama, sir. Ako lang po. Siya nga po pala. Kapag bumalik po ako dyan, baka masabihan mo na naman po akong hindi naliligo. Tiyak na masusunog na naman po ang balat ko. Tumutulong po kasi ako sa bukid, sir. Kaya bilad na naman sa araw. Ha? Tumutulong ka sa bukid? Bakasyon mo yan. Dapat nagpapahinga ka. Saad ni Rafael sa kanya. Hindi naman po ako sanay na tumatambay lang. Palagi pong humahanap ang katawan ko na may ginagawa. Pag-amin naman ni Juday. Simula ng araw na yon, nasundan pa ng nasundan habang hindi pa siya nakakabalik sa bahay ni Rafael. Natatawa pa siya dahil kailangan niya pang maglakad ng malayo para makakuha ng signal. At wala naman silang ibang ginagawa kundi ang magkwentuhan at sabihin ang mga nangyayari sa bawat isa sa araw-araw nila. Sa loob ng isang buwan na yon, kahit magkalayo sila, tila sobrang daming nangyari. Kaya ng araw ng pagbabalik niya sa bahay ni Rafael, alam niyang may kung anong namamagitan sa kanila ng kanyang amo. Nandito ka na. Bulong ni Rafael habang buhat niya si Charles. Napangiti naman si Juday. Parang ang aga mo pong umuwi, sir. Humalakhak naman ito. Inagahan ko talaga dahil alam ko ngayon ang uwi mo rito. Uwi? Tanong ni Juday. Hindi naman po ito ang bahay ko, sir. Hindi siya sinagot ni Rafael at mas lumawak lang ang ngiti nito. Huminga si Juday ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Iba pala kapag magkaharap na sila at 1 buwan lang siyang nawala pero marami na ang nagbago. Manang Susan, sumabay na po kayo sa amin kumain. Nakangiting paanyaya ni Rafael pero sa kanya naman nakatingin. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Natatakot na baka mapansin pa ng nanay ni Rafael ang gusto talagang mangyari ng kanyang amo. Ano? Mamaya na sila. Bakit mo gustong bigla na lang silang sumabay sa atin? Medyo inis na tanong ni Gloria. Sinagot naman agad ni Rafael at muli pang tumingin sa kanila. Okay lang naman po na makasabay natin sila. Maraming pagkain at sila din naman ang nagluto. Sige na po, maupo na po kayo. Ngumiti si Aubrey at tinawag siya kaagad. Yaya Juday, dito ka po sa tabi ko. Kinakabahan man, umupo pa rin siya.
Hindi niya tinutulungang subuan si Aubrey dahil kaya na naman ito. Habang nasa hapag, nagulat siya nang biglang lagyan ni Rafael ng kanin ang plato niya. Maging ang mga kasama nila sa lamesa, mukhang nagulat din. Na-realize naman agad ni Rafael yon, kaya napilitan itong lagyan din ng kanin ang mga plato ni Bebang at Manang Susan. Anak, bakit mo pinagsisilbihan ng mga kasambahay? Mga kasambahay sila dito, kaya dapat silang maninilbihan sa atin at hindi ikaw. Itigil mo yan, Rafael. Utos ng ina nito pero mukhang walang narinig si Rafael at tuloy pa rin sa pagsasandok ng ulam sa kanya. Gusto mo ba nito? Mahinang tanong ni Rafael sa kanya. Tumango na lang siya. Gusto rin niya ni Manang Susan saka Bebang. Binigyan din ni Rafael ang dalawa pang kasambahay. Medyo natatawa siyang kumain. Batid niyang siya lang ang gustong pagsilbihan ni Rafael pero dahil sa mama nito na mukhang hindi nagugustuhan ang nangyayari, tumigil na muna ito. Kumain na tayong lahat. Nakangiting sabi ni Rafael at nagtagal ang tingin sa kanya. Kain ka na. Sinapo ni Gloria ang noon nito. Anak, ano ba tong ginagawa mo? Tumaas ang mga kilay ni Rafael. Anong problema sa ginagawa ko, ma? Ina-appreciate ko lang ang mga kasama natin sa bahay. Napainom si Juday ng tubig. Natatawa talaga siya sa mga dahilan ni Rafael. Hindi pa nila napag-uusapan ang tungkol sa bagay na yon, pero mabuti na lang at mukhang naiintindihan siya ni Rafael. Pumasok ang sinag ng umaga sa mga bintana. Nagbigay yon ng malambot na liwanag sa buong kwarto ni Rafael. Pagkatapos ng ilang buwan nilang relasyon ng kanyang amo, tuluyan niyang ibinigay ang kanyang sarili. Marami siyang inaalala, pero isang higit at yakap lang ni Rafael sa kanya, parang unti-unting humuhupa ang lahat. Good morning! Bati sa kanya ng kanyang kasintahan. Rafael, mahina niyang tawag dito habang sinusubukan niyang kalmahin ang sarili. Hindi ko kayang malaman ni Ma'am Gloria ang tungkol sa atin. Sana nananatiling lihim pa rin ang relasyon nating dalawa. Dahan-dahang tumingin si Rafael sa kanya at may alalahanin sa mga mata. Bakit? Hindi ko pa sinasabi dahil alam kong hindi ka komportable. Pero ang totoo, wala akong pakialam kung malaman man ni mamang tungkol sa atin. Umiwas siya ng tingin kay Rafael. Natatakot ako. Hindi yata kayang tanggapin to ng nanay mo. Hindi ako katulad ng mga babae na inaasahan niyang makasama mo. Isa lang ako mahirap na yaya ng mga anak mo. Hindi nga ako nakatapos ng high school. Hindi ako bagay sa mundo mo, Rafael. Mahigpit na nilunok ni Juday ang mga salitang yon at ramdam na ramdam niya ang bigat. Tumaas ang kaba sa kanyang dibdib sa pag-iisip tungkol kay Gloria. Unti-unting bumabalot ang takot sa kanya, iniisip kung tama ba ang ginagawa niya. Kahit hindi naman sabihin, alam kong mababa ang pagtingin niya sa mga katulad kong mahirap, saad pa ni Juday. Nagmumukhang malumanay ang mukha ni Rafael. Ang mga mata nito ay puno ng pang-unawa at determinasyon. Marahan na hinaplos nito ang kanyang mukha. Matatag ang mga tingin na ibinibigay sa kanya at walang pag-aalinlangan. Juday, pakinggan mo ko. Malumanay nitong sabi. Mahal kita. Kahit kay Daphne, hindi ko naramdaman to. Parang nalusaw lahat ng mga taong pinagsamahan namin sa mga buwan na nakilala kita. Hindi ang opinyon lang ni Mama ang makakapagpabago nun. Tumingin si Juday kay Rafael. Pero, Rafael, hindi mo naiintindihan ang reputasyon ng pamilya mo. Kung anong sasabihin ng mga tao, paano kung magalit siya sa'yo? Paano kung pilitin kanyang mamili sa pagitan ko at pagitan niya? Anong gagawin mo? Ayokong ilagay ka sa ganoong sitwasyon. Hindi kumupas ang ngiti ni Rafael at dahang-dahang tinanggal ang isang hibla ng buhok mula sa mukha ni Juday. Kung dumating man sa ganon, pipiliin kita. Hindi kita hihinging maging handa sa lahat ng bagay, Juday. Alam kong nabibigla ka. Unang beses mo to sa lahat. Sa akin. Pero hinihiling ko lang na magtiwala ka sa akin. Matigas ang ulo ng mama ko. Oo. At baka hindi niya maintindihan kaagad. Pero ipapaintindi natin sa kanya. Kasi wala naman siyang magagawa kung ikaw ang babae na gusto kong makasama. Mahal kita at yun ang mahalaga sa akin. Humugot ng malalim na hininga si Juday. Parang bigat na dumaan sa kanyang dibdib ang mga salitang iyon. Ang kanyang mga insecurities ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. At hindi niya napigilan ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanyang isip. Rafael, ano bang nakikita mo sa akin? Mahina niyang tanong.
Hindi ako katulad ng mga babaeng dapat mong makasama. Hindi ako kasing ganda ng mga babaeng nakakasalamuha mo. Hindi ako mayaman. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Eto lang ako. Bakit mo ako mahal? Hindi ko maintindihan. Lalo pang naging malumanay ang mga mata ni Rafael. Hindi ko rin alam, Juday. Kailangan bang may rason kapag mahal mong isang tao? Hindi kita mahal dahil sa kung anong meron ka o wala ka. Mahal kita dahil ikaw yan. Si Juday ka. May puso kang mas mabait kaysa sa kahit na sinong nakilala ko. Inaalagaan mo ang mga anak ko na parang sarili mong mga anak. Pinaparamdam mo sa akin ang mga bagay na akala ko hindi ko na muling mararamdaman pa. Ang lakas mo, ang tawa mo, ang ngiti mo, lahat ng yun, binigyan ulit ako ng bagong pag-asa. Bumilis ang tibok ng puso ni Juday habang tinitingnan ito at ramdam niya ang tapat na senseridad sa mga mata ni Rafael. Pero bakit? Bakit ako? Wala naman akong espesyal na katangian. Sinabihan mo pa nga ako na mukhang hindi naliligo. Natawa naman si Rafael. Pinatakan siya ng munting halik sa mga labi. Pasensya na. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung bakit gusto kitang asarin. Unang araw mo pa lang dito. Nainis ako na hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo. Nanlaki naman ang mga mata ni Juday. Paano ako titingin sa'yo kung nakatapis ka lang ng tuwalya? Para sa akin, espesyal ka. Simpleng sagot ni Rafael habang natatawa at mas lalo pa siyang hinila palapit. Wala akong kailangan na dahilan para mahalin ka. Mahal kita. Hindi mo kailangang ipaliwanag at hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay mama o sa kung sino man. Ang mahalaga, nandito ako at magiging kasama kita ano man ang mangyari. Pinigilan ni Juday ang mga luha, ang matinding emosyon na nagpapahirap sa kanya. Pero paano kung sobrang bigat na ayaw talaga ako ng mama mo para sa'yo, para sa mga bata? Paano kung pagsisihan mo to? Mariing umiling si Rafael. Hindi ko pagsisisihan ang pagmamahal ko sa'yo. Tahimik silang nagkatitigan, isang katahimikan na puno ng kapayapaan na hindi na kailangan ng mga salita. Sa wakas, pinayagan ni Juday ang sarili na maniwala sa pagmamahal na iniaalok ni Rafael. Isang pagmamahal na walang kondisyon, walang hinihinging dahilan, at walang takot sa pagtanggi. Sa mga sandaling yon, ang lahat ng kanyang pagdududa ay nagsimulang maglaho, pinalitan ng isang tahimik na katiyakan, na sa tabi ni Rafael, kayang-kaya niyang harapin ang anumang darating. At ang isa pang darating sa kanyang buhay, mukhang magpapabago talaga ng takbo ng kanilang mga buhay. Rafael, busy ka ba? Kinakabahang tanong ni Juday. Tumingin naman sa kanya si Rafael at hinila siya sa kandungan nito. Bakit? May problema ba? Napakagatlabi si Juday. Hindi alam kung paano sasabihin ang nadiskubre niya. Rafael, buntis yata ako? Bumahan naman ang gulat sa mukha nito. Sigurado ka na ba? Tumango naman agad si Juday. Marahang hinawakan ni Rafael ang kanyang tiyan at malawak na napangiti. Hindi na rin naman ako nagtataka kung mabuntis ka. Ilang beses nang may nangyari sa atin. Masaya ako na magkakaroon na tayo ng baby. Nakangiting sabi ni Rafael. Pinaglaruan niya ang kanyang mga daliri. Paanong mama mo? Magagalit yun kapag nalaman niya. Saka paanong trabaho ko? May sinusuportahan pa akong mga kapatid sa probinsya. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos kung buntis ako. Iniisip mo pa rin na trabaho kung bakit ka nandito? Kumunot ang noo ni Rafael at mas lalong inayos siya sa kandungan nito. Hindi ka nayaya rito. Simula na maging girlfriend kita. Para sa akin, nanay ka na ng mga bata at girlfriend kita. Sa akin ka natitira. Kung nag-aalala ka sa pamilya mo sa probinsya, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Bigla naman siyang napatayo. Hindi nagustuhan ang sinabi nito. Parang hindi yata pwede yan, Rafael. Ayoko rin na dalhin mo ang pamilya ko dahil lang sa akin. Hindi tama yon. Hindi ako oportunista. Hindi rin ako pumatol sa'yo para ipasa ang mga bagahe ko sa buhay. Umiling naman si Rafael. Wala akong sinasabing oportunista ka. Ang akin lang, buntis ka ngayon. At kung inaalala mong pamilya mo, hayaan mong tulungan kita. Alam kong wala kang kahit na anong masamang intensyon ang makipagrelasyon ka sa akin. May tiwala ko sa'yo, Juday. Namuo ang mga luha niya. Basta, Rafael, ako na lang ang bahala sa kanila.
Huwag mo na silang intindihin. Baka kapag nakarating pa sa mama mo, mas lalo pa siyang hindi matuwa sa mga nangyayari. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay at puno ng paninindigan na tiningnan siya nito. Sasabihin natin kay mama na buntis ka. Wala siyang ibang choice kung hindi ang tanggapin ka na. Mahal kita, kaya hindi ko rin gusto na may tumututol sa ating dalawa. Tumango na lang siya. Hinila siya ni Rafael at marahang niyakap. Hangad ni Juday na maging maayos ang lahat. Subalit sa mga natanggap pa lang niyang salita mula sa nanay ni Rafael, alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Ano? Matagal na kayong may relasyon ng babaeng yan? At buntis siya? Rafael, anong kalokohan to? Bakit ka pumatol sa yaya ng mga anak mo? Galit na tanong ni Gloria. Mama, hindi to kalokohan. Mahal ko po si Juday. Buntis na po siya at gusto ko po siyang pakasalan. Kahit ayaw niyo pa po, pakakasalan ko pa rin po siya. Puno ng paninindigan na sabi ni Rafael. Mas lalong hindi makapaniwala ang ginang. Anong pakakasalan? Nahihibang ka na ba? Tingnan mo kung anong klaseng babae ang Juday na yan. Mas mahirap pa sa daga. Walang pinag-aralan, hindi kagandahan, probinsyana. Baka naman ginayuma ka lang yan. Mama, hindi. Hindi po ganun. Sinubukan ni Rafael na maging mahinahon. Mama, please. Walang kahit na anong masamang intensyon si Juday. Mahal po namin ang isa't isa at mabuti rin po siya sa mga anak ko. Wala po akong pakialam kahit mahirap siya. Mas willing pa po akong ibigay ang mundo ko at pera ko para sa kanya. Namuo ang mga luha ni Juday. Hawak lang ni Rafael ang kamay niya. Kahit muntik na siyang sugurin ni Gloria kanina, hindi pa rin nito binitiwan ang kanyang kamay. Panatag naman siya na kaya siyang ipaglaban ni Rafael, pero masakit pa rin marinig ang mga salitang yon mula sa isang tao. Para bang pinakamabigat na kasalanan sa mundo ang maging isang mahirap. Ano ba, Rafael? Makinig ka sa akin. Binubulag ka ng babaeng yan. Pinapaikot ka lang. Iniiwasan ko lang na masaktan ka ulit. At ang babaeng yan, parang walang gagawing maganda sa buhay mo, anak. Sabi pa ng ginang. Umigting ang panga ni Rafael at mas lalong humigpit ang hawak sa kanyang kamay. May nagagawa po siyang maganda sa buhay ko. Hayaan niyo na lang po ako, ma. Dito po ako masaya. Kay Juday lang po ako ulit naging masaya ng ganito. Galit na galit pa rin si Gloria. Bahala ka na sa buhay mo. Pero ito ang tatandaan mo. Hinding-hindi ko matatanggap ang babaeng yan dito, pati ang dinadala niyan. Tinalikuran silang dalawa ni Gloria. Napabuntong hininga si Rafael, kaya naman sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Alam naman ni Juday na mahirap yon para sa kanyang boyfriend. Tahan na, pinunasan ni Rafael ang kanyang mga luha. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako sa tabi mo. Tumango naman si Juday. Makalipas ng ilang buwan, tuluyan nang nagpatuloy ang relasyon nila ni Rafael. Nalaman na rin ng mga magulang niya sa probinsya na buntis na siya. Dahil inaalala niya ang pagtulong ni Rafael, sinabi niyang mananatili pa rin siyang yaya ng mga anak ni Rafael para naman magkaroon siya ng sweldo. Ibig sabihin, Yaya Juday, kapatid po namin ang baby sa tiyan mo? Tanong ni Aubrey sa kanya. Tumango naman si Juday. Oo, kasi si Rafael ang tatay niya. Anak, bakit yaya pa rin ang tawag mo kay Juday? Pwede mo siyang tawaging mama. Napag-usapan na natin to, hindi ba? Pagkatapos mga anak ni Mama Juday ninyo, pagpapakasal na sila ng daddy. Marahang paliwanag ni Rafael sa bata. Tinapik niya naman ang balikat nito. Ayos lang naman, mas nasanay siya ng yaya ang tawag sa akin. Wala namang kaso yon. Saka baka nahihirapan talaga siya. Kasi nga, may mami pa rin naman siya kung tutuusin. Napanguso si Aubrey bago muling nagsalita. Sabi po kasi ni Lola Gloria, bawal ko raw pong tawaging mama kasi forever yaya ko lang daw po. Natigilan naman si Juday. Maging sa bata, pinapakita ni Gloria na hindi siya welcome sa bahay na iyon. Napayuko na lang siya pero hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Anak, tawag ni Rafael kay Aubrey. Huwag ka na lang makinig sa sinasabi ng lola mo, ha. Hindi totoo ang sinasabi niya. Hindi habang buhay na magiging yayang Mama Juday mo. Pakakasalan ko siya at magiging happy family tayo. Tumingin sa kanya si Aubrey at marahan siyang niyakap. Sorry po, Mama Juday. Napangiti naman siya at hinaplos ang buhok nito. Ayos lang, Aubrey. Kahit anong itawag mo sa akin, walang problema.
Isa lang naman ang tutol sa kanila, kaya kinakaya pa ni Juday. Gayunpaman, sunod-sunod na darating ang problema kay Rafael. Maapektuhan siya, pati ang buo nitong pamilya. Kahit nasa gitna ng mga problema, mabuti na lang at naipanganak niya ng maayos ang kanyang anak. Nagkaroon ng problema sa kumpanya ni Rafael at kitang-kita niyang stress dito. Bukod doon, sumabay pa si Daphne na gustong kunin ang custody ng mga bata. At naiinis siya sa kanyang sarili dahil wala man lang siyang maitulong kay Rafael. At wala na nga siyang maitulong, mukhang magbibigay pa siya ng problema. Kasambahay ka rito. Yaya ka pa rin ng mga bata, kaya ayusin mo yung ginagawa mo. Naiinis na sabi ni Gloria sa kanya. Seryoso niyang tiningnan ng ginang. Nanganak na po ako. Ganito pa rin po ba talagang pagtrato niyo sa akin? Alam ko pong hindi niyo ako tanggap pero wag niyo naman pong paulit-ulit na tapakan ng pagkatao ko. Wala naman po akong ginagawang masama. Anong walang ginagawang masama? Naiinis na bulalas ni Gloria. Binibilog mo ang isip ng anak ko. Akala mo ba hahayaan kong matuloy ang kasal ninyo? Maraming problema ngayon si Rafael, kaya huwag ka nang dumagdag. Nung nakaraan nga, tumatawag yung mga magulang mo sa anak ko, humihingi ng pera. Kaya sabihin mo sa akin ngayon, kung hindi ka isang oportunista, nasa lahi nyo na, itatanggi mo pa? Parang nanigas si Juday sa mga sinabi ni Gloria. Ayaw niyang buksan ang usaping yon, pero yon ang pinupunto ng ginang. Hindi niya naman kasi talaga maitatanggi ang bagay na yon. Sinaway niya ang kanyang mga magulang pero kapag may mga kailangan ang mga ito, patuloy pa rin tumatawag kay Rafael at humihingi ng pera. Ang bagay na kinatatakutan ni Juday, kahit anong gawin niya, hindi tumitigil. Anong kaguluhan na naman to? Bakit kayo nag-aaway? Inis na tanong ni Rafael. Ang dami-dami ko ng problema. Dumadagdag pa kayo. Naiinis na tumingin si Gloria sa kanya. Etong si Juday ang pagsabihan mo. Kung umasta akala mo kung sino, hut-hut lang naman ang hut-hut sa'yo, maging ang pamilya niya. Hindi na siya nakapagsalita dahil totoo naman. Hindi kayang iangat ni Juday ang sarili dahil sa paulit-ulit na ginawa ng kanyang mga magulang. Kaya nanatili na lang siyang tahimik. Natapos ang away na yon na wala pa rin naayos. Lumipas ang mga buwan, mas lalong lumala ang problema sa kumpanya ni Rafael. Kahit mga personal asset ng kanyang nobyo, naapektuhan na para makabayad lang ng utang. Lumipat sila sa mas maliit na bahay. Wala na rin sinama ng Susan at Bebang. Kaya sa bahay, palaging siya ang ginagawang utusan ni Gloria. Mabuti sana kung may amor ito sa anak niya na apo naman ito. Pero wala talaga. Nahirapan na rin si Rafael na ipaglaban ang custody ni na Charles at Aubrey dahil walang pera. Sa gabi, nakikita niya itong umiiyak. Marahil ay talagang pagod na sa lahat ng nangyayari. Gusto niyang yakapin si Rafael sa mga ganoong pagkakataon pero naisip niyang baka gusto rin itong mapag-isa lang. Umuwi ka na muna sa inyo, Juday. Mahinang sabi ni Rafael isang umaga. Doon muna kayo ng anak natin. Pero paano ka? Hinawakan niyang braso nito at tinignan si Rafael na para bang nawawalan na ng pag-asa. Bakit gusto mong umalis kami? Hindi mo ba kami mas kailangan ngayong walang-wala ka? Ayaw kitang iwan, Rafael. Umiling si Rafael at pagod na tumingin sa kanya. Doon muna kayo para hindi na kayo pag-initan ni Mama. Ayoko rin na iwan si Mama dahil matanda na. Babangon lang ako. Hahanap ako ng paraan para mabawi ang lahat na nawala. Bigyan mo lang ako ng panahon, ha? Pinagmasdan niyang mabuti si Rafael. Malaki ang ibinagsak ng katawan nito. Alam niyang pagod na talaga si Rafael kaya katulad ng gusto nito, umuwi na muna siya sa Kamsur kasama ang anak nilang si Dimples. Mahirap ang buhay ron pero ginawa niya ang lahat para buhayin ang sariling anak. Noong mga unang buwan, nakakausap niya pa si Rafael. Pero habang tumatagal, hindi na ito muling tumawag pa. At pakiramdam niya, unti-unti nang pinuputol ni Rafael ang koneksyon sa kanilang mag-ina. Nagtrabaho sa Maynila. Pagdating dito, may anak na. Narinig niyang sabi ng kanyang kapitbahay. Nagsalita naman ang kasama nito. Balita ako, kaya umuwi rito. Kasi naging kabit daw ng amo sa Maynila. Hindi na napigilang pumatol ni Juday. Talaga po? Saan niyo naman po napulot ang mga balitang yan? Wow po parang mas may alam pa po kayo sa buhay ko.
Hoy, Juday, halika na. Huwag mo nang patulan ng mga yan. Sabi ni Lita sa kanya at hinila siya pauwi. Inis na inis si Juday sa mga taong gustong mangialam sa buhay ng iba. Wala namang alam ang mga ito, pero yon at nagsisimula ng usapan na wala namang katotohanan. Bakit nakikipag-away ka pa sa mga yon? Kunot noon na tanong ng kanyang ama. Ano? Ako na naman ang mali? Mabilis niyang pinunasan ang mga tumulong luha. Ganyan naman kayo. Hindi niyo ako kinukumusta. Nang umuwi ako, sa halip na kumustahin ako, sinisisi niyo pa ako sa mga desisyon ko. Bakit? Ako lang po ba? Palagi kayong humihingi ng pera kay Rafael. Baka na-realize ng tao na pabigat ako sa kanya. Bakit niyo naman po kasi pinasa sa akin ang responsibilidad na hindi naman dapat ako ang umako? Naintindihan ko naman po na nahihirapan po tayo nun. Pero sana, nilaban niyo po ako kahit hanggang high school man lang. Ang hirap-hirap kapag mahirap at hindi nakatapos sa pag-aaral. Ang dali-daling tapakan ng ibang tao. Bakas ang guilt sa mukha ng kanyang mga magulang at garalgal na nagsalita ang kanyang ama. Pasensya na. Patawarin mo kami sa pagkukulang namin sa inyong magkakapatid. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam ni Juday. Lahat ng hinanakit niya, sa wakas ay nailabas niya na rin. Nagpatuloy ang mahirap na buhay sa bukid. 2 taon ang lumipas. Nakakalakad ng anak niya, may mga salita ng alam, pero si Rafael hindi na muling nagpakita at nagparamdam sa kanya. Kaya naman, ginawa niya ang lahat ng kaya niyang gawin sa bukid para mapakain at mabigyan ng maayos na buhay si Dimples. Hindi siya magiging katulad ng kanyang mga magulang na hindi inilaban ang pag-aaral niya kahit mahirap sila. Bakit ayaw mo pa akong patulan? Naging kabit ka nga ng amo mo sa Maynila. Aarte ka pa? Tanong ni Julio sa kanya. Malakas niya itong itinulak kaya natumba ito sa palayan. Bastos ka! Ang pangit-pangit mo! Ang may imbornal ka! At ilang beses kong sasabihin sa inyong lahat na hindi ako kabit. Umuwi lang ako na may anak dito na walang tatay. Ganyan ang trato niyo sa akin? Sino bang walang hiyang nagpakalat niyan at nang masakal ko na? Pinigilan si Juday ng ibang mga magsasaka roon. Tahimik na lang siya sa nakalipas ng 2 taon pero napupuno rin naman siya sa mga nagpapakalat ng chismis tungkol sa kanya. Bakit? Totoo naman ah. Nagmamalinis ka. Baka nga naging pokpok ka rin sa Maynila. Sigaw pa ni Julio. Napatili ang lahat nang may bigla na lang sumapak ditong lalaki. Mas lalong nagulat si Juday nang makitang si Rafael iyon. Galit na galit ito at halos ayaw nang patayuin si Julio. Wala nang pakialam kahit napuputi ka na. Kung hindi pa pinigilan ng ibang magsasaka, hindi pa talaga titigil. Namalayan na lang ni Juday na ginagamot niya ang lalaking 2 taon niya nang hindi nakikita. Diniinan niya ang paggamot para mapadaing ito. Alam kong galit ka pero dahan-dahan naman, Juday. Reklamo pa ni Rafael sa kanya. Tinapo niya ang bulak. Ikaw pang may ganang magreklamo pagkatapos mong hindi magparamdam ng 2 taon? Ha? Sorry na. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako. Babangon ako sa lahat. Kaya ako nandito para suyuin kang bumalik sa akin. Kayo ng anak natin. Nasa akin na ulit ang mga bata. Nagkasundo na lang kami ni Daphne sa arrangement nila. Pero sa akin sila titira. Gusto kong makasama kayo para mabuo na tayo. Ayoko. Manigas ka dyan? Naiinis na bulalas ni Juday. Sorry na. Please, patawarin mo na ako. I love you. Mahinang sabi ni Rafael. Kahit amoy araw ka, mahal pa rin kita. Masama niya naman itong tiningnan. Gusto niya pang magmatigas kaso niyakap na siya nito ng mahigpit. Gusto niya kumawala pero ayaw talaga siyang bitiwan. Maya-maya, hindi niya napigilang umiyak. Hinampas niya ang dibdib nito. Buisit ka? Alam mo bang hirap ko na wala ka? Takot na takot ako. Hindi ko alam paano palalakihin si Dimples ng mag-isa. Hinalikan nito ang tuktok ng kanyang ulo. Tahan na. Hindi mo na kailangan mag-alala. Nandito na ako. Babawi ako sa inyo. Pakakasalan kita. Paano ang mama mo? Nag-aalala niya pang tanong. Pinunasan nito ang kanyang mga luha. Wala naman siya magagawa. Sa ayaw at sa gusto niya. Kailangan niyang tanggapin na ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama hanggang sa pagtanda. Pagkatapos ng araw na yon, kinabukasan, dinala na sila pabalik sa Maynila. Nang makita niya sina Charles at Aubrey,
hindi niya napigilang mapaluha. Miss na miss niya na ang mga batang kanyang inalagaan. Inasikaso na rin ni Rafael ang kasal nila. Ayaw niya sana ng magarbo pero yun ang ibinigay sa kanya ni Rafael. Sabi ng pinsan ko, hindi raw totoo ang fairy tale. Pero nang dumating ka sa buhay ko, hindi ka man nakasakay sa kabayo, wala ka man palasyo at marangyang titulo. Para sa akin, ikaw ang kahulugan ng happily ever after ko, Rafael. Nakangiting sabi ni Juday sa kanyang wedding vow. Naluha naman si Rafael at bumulong ng I love you sa kanya. Mas lalo siyang napangiti. Sa wakas, ang dating pinapangarap niya noon may katuparan na. Hindi sobrang perpekto pero masaya siya at hindi yon ipagpapalit ni Juday sa kahit na ano. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi masama ang mangarap sa mga bagay na sa tingin natin ay maganda para sa atin. Kaya huwag sana tayong tumigil mangarap. Dahil yon ang susi para gawin natin ang ating lahat ng makakaya para makamit iyon. Tandaan din natin na huwag sana tayong manghusga base sa estado ng buhay ng isang tao. Huwag na sana natin hatulan, lalo na ang mga taong mahihirap na animoy masasamang tao. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.